Alright mga ka-review, welcome back po sa ating munting channel, no? At eto na nga, mula po sa ating paboritong Pinas News Insider, kapapasok lang, Senado itinakwil si Senator Robin Padilla, sinubuan ng ebidensya, WPS wasak, China umatras. Yan mga ka-review. Patungkol po rin ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo, no? Kung meron man po. Ito ang ebidensya. Robin Padilla. Pinagtulungan. Yan nilaglag. Tried or resign. Yan mga ka-review. Pero bago natin simulan yan mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. No? At i-subscribe nyo na rin po si Pinas News Insider. Yan mga ka-review. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe yan. At syempre kung gusto mo rin po ng mga ganitong reaction video, pa-subscribe na rin po. Eto na. Sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Show na tila kagagawan di umano ng China. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang ngang balita, tila kinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rizal Reef. Ay ang mga senador pinalagan nito at nagbungkahe na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakura ng Pilipinas. Ipinakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Hinala ng senador, mukha di umanong may pinatong na kung anong materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento noong hindi pa durog ang bahura. Pinakita rin ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhang barko sa Ilocos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration pangalawa ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources, bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre sa likod ng coral reef, ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng senador dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahe na panahon na di umano para tumapik na tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China na kaya naman natin noon na tayo lang. Bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong? So ito lang no mga ka-review. Saan kaya humuhugot si Senator Robin Padilla, no? Na kaya talaga natin yung China, no? Kahit hindi tayo tulungan ng ibang bansa. Naka po, umamin na nga po yung Coast Guard, no, mga ka-review, na talagang kulang po tayo sa kagamitan, sa technology para labanan po ang China. Kaya kailangan po talaga natin ng tulong
ng mga malalakas na bansa na may kapasidad din ng makabagong teknolohiya. Di ba mga ka-review? Dapat ganun po kasi hindi po natin talaga kakayanin ang China mga ka-review. Ewan ko lang po dito kaya Senator Robin Padilla na talagang agresibo rin, no? Si Senator Idol Robin Padilla kasi nung sa Senado, no, sa hearing ng DND, sinabi niya na kung kailan daw sila ipapatawag yung mga reservists, mga ka-review, no? Talagang gusto ng atat na po itong si Senator Idol Robin Padilla na makipagdigmaan dito sa China. Ano, mga ka-review. Ganun po kasi yung dating ng kanyang pahayag doon sa Senado na kailan niyo po ba daw kami ipapatawag na mga reservists, no? Kasi official to si Senator Idol Robin Padilla sa Armed Forces, di ba? Ka-review yung sa reserve, di ba? Kaya siguro yun yung pinagmamalaki niya, no? Alam naman po natin mga ka-review, pag nagkaroon po ng gera mga ka-review, itong mayayaman na ito, itong may mga kaya, yung may mga pera, alam naman po natin na lilipad yan patungong ibang bansa para hindi po sila madamay. Sino po ba ang matitira dito sa ating bansa? Edi tayong mga dukha, tayo pong mahihirap, no? Ano man, di ba? Tayo po ang kawawa dito mga ka-review pag nagkaroon po ng gera. Tayo pong mga walang-wala. Kasi po, yung may mga pera, alam po natin iiwas yan. Pupunta po yan sa Amerika o kung saan man nilang gusto. Malayo lang sa kaguluhan dito sa Pilipinas. Sana wag naman po mangyari ang digmahang itong mga ka-reviews. Diyos ko. Kayo po ba mga ka-review, gusto niyo po ba ng ganyan? Diba? Yung mga anak natin, yung mga apo, yung mga, diba? Yung mga kapatid, diba? Maghihirap po tayong lahat dito Ano sa palagay niyo mga ka-review? Pasensya na po kayo kung ganoon po yung, speculation, diba? Kasi, yun po yung pumapasok sa utak ko Saan ba pupunta itong mga mayayaman na ito pag nagkaroon po ng gera? Diba? Yun po yung naisip ko siguro ko pupunta ito sa ibang bansa. Mangingibang bansa itong mga ka-review. Iwas yan sa gulo. Palagay niyo po. Sa ibang dayuhan, ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa pagiging ng tulong sa kakamping mga bansa, kasali na ang mga hukbong Amerikano, ay tila hindi lamang sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, remember Senator Robin Padilla, kung ano ang achievement, experience at knowledge ni DNT Secretary Gibo Teodoro. Bawat Pilipino ay kasama ka Senator Robin Padilla na ipagtanggol ang Pilipinas, lalo na kung naayon sa batas, lalo na kung international law na ang usapan. At lahat ay sumang-ayon dito. Ang ginagawa nila ay naayon sa batas at karapatan natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Kaya Senator Robin Padilla, study first before kuda. Wala namang problema kung ang gustong palabasin ni Senator Padilla i-anti-US siya. Kaso hindi niya mabalanse yung posisyon niya sa kadahilan ng hindi niya pwedeng atakihin ng US nang hindi nasasagasaan yung relasyon nito bilang kaibigan o ali ng Pilipinas. Tapos hindi man lang niya maganti yung China sa mga salita niya. Para bagang Pinas at US ang gumagawa ng puro mali. Sa ngayon, ganyan ang nangyayari. Kaya tuloy ang tingin sa kanya ng karamihan. Traidor siya sa bayan. Isa pang problema ni Senator Padilla, hindi siya marunong magsalita ng parlamentarya o madiplomasya dahil palasak ang salita ang dating magaspang, parang nagkwekwentuhan lang sa kanto. Bueno, ganyan talaga kapag napasok ka sa isang gawain na hindi ka marunong o sanay. Madalas, mapapalpak ka talaga. Sayang nga po ang boto namin
Sana po ay mawala na siya sa Senado. Puro forma lang ang alam niya. Sa pelikula lang siya magaling. Pero sa paglilingkod bayan, wala pa po kami nakikita na malasakit sa bayan. Puro forma at astang siga lang ang nakikita namin sa kanya. Nagtaka nga ako, bakit siya nanalo at number 1 pa. Nanood ako sa mga Senate hearing na nandun siya. Talagang kulang siya ng talino at hindi siya karapat-dapat sa Senado. And ko. Wow, ito isa na naman po itong dapat natin talagang So ito mga ka-review, pakinggan po natin si Sir Mike Abe, no? May komento po siya patungkol po rito sa issue ito, no? Pakinggan po natin at para magkaroon din po, makapulot po tayo, no? Ng mga impormasyon na dapat nating malaman. Ito na po, Sir Mike Abe, pasok. siguro ay sagutin at magbigay ng comments, reaksyon ng taong bayan. Ito po ay kasunod ng plano ng Philippine government na mag-file ng kaso laban sa China tungkol dun sa pagkasira ng ating likas na yaman. Nawala yung mga coral. Okay? Alam ba ninyo yung Chinese government ay merong statement at sinasabing, tinuturing daw nila ito na grabe ito. Tinuturing ng political drama. Para bang drama lang ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng ito. Ito, pakinggan ninyo ito. Chinese po yung lingwaheng ginamit pero meron naman pong mga explanation kayo maririnig kung napapatuloy doon sa kanya sinabi. Sige. We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. If the Philippines truly cares about the ecological environment, So sabi po, stop creating political drama from fiction. Nako, of the South China Sea, it should throw away the illegally grounded warship at Renai Chao as soon as possible. Stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the resting warship bring irrevocable harm to the ocean. The armed forces of the Philippines have yun po yung, suspended. China is responsible for malinaw po na parang merong nagkaroon lang po na para maintindihan ng mga Pilipino yung kasi ginamit yung Chinese na lingwahe nila. Kaya sinabayan ng pagpapaliwanag do sa para maintindihan ng mga Pilipino. Okay, yung translation ng from Chinese language to para maintindihan natin. Okay yun. So yun po yung idiniin ng Chinese babae pa Chinese ano ba yan? Official. Dahil nga po, actually, kaya ho talagang kakaiba ito. Plano pa lang. Kasi ang unang nagsabi nito si Secretary Boyeng Rebulya na makikipag-ugnayan siya sa Department of Foreign Affairs, Office of the President, Executive Secretary, Lucas Bersamin, at saka sa Solicitor General, kay Solicitor General Guevara, para kanilang pag-usapan ano ang dapat gawin. Kasi meron pong karapatan ang Pilipinas na gumalaw. Kasi hindi ho pwedeng ibabaliwala yung pagkawala ng likas na yaman o yung coral diyan sa West Philippine Sea, doon sa Rosol at Rips, at meron pang isa. At malamang, sabi nga ng mga otoridad, baka hindi lang doon, baka marami pang lugar sa kabuuan ng West Philippine Sea ang nawala yung coral. So, nagpaplano pa lang, ganyan na yung sinasabi kaagad na political drama. So, ang tingin ko bilang isang Pilipino, parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa karapatan ng Pilipino at kalapatan ng Pilipinas. Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagfile ka ng kaso, yan ang tamang venue. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidimanda katulad ng China. Pero sinabi ng China, political drama. So, ibig sabihin, kawalan ng respeto sa batas, kawalan ng respeto sa Pilipino. Anong klase? Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan ito. Hindi totoo, di ba sinasabi, nakikipagkaibigan. Tayo lang nakikipagkaibigan, sila hindi. Kasi, dapat, ang statement ng China, hindi ko naman sa tinutuan, bilang kung sila'y rumirespeto sa Pilipino at sa batas, dapat pag nabalitaan nilang ang Pilipino ay magpapailang kaso, dapat nga, winelcome pa nila. Good, welcome yan sa amin. Magpile kayo ng kaso, then masagot naman namin sa tamang proseso sa korte kung ano ang aming karapatan dyan at ang aming ginawa. Dapat ganun para legal na legal
May respeto sa isa't isa, may respeto sa batas, may respeto sa complainant, Philippine authorities, Philippine government. Di ba? Ganun dapat. Pero hindi, kaagad political drama. Para bang, wala yan, drama lang kayo. Wala yan, hindi naman intindihan niya kasi nagdadrama lang kayo. Political, napupolitika lang, hindi kami naniniwala dyan. Ganun kaagad, masyadong kawalan ng respeto, totally kawalan ng respeto sa batas at karapatan. Alam nyo, ang international law ay napakahalaga. Ang pagrespeto ng isang bansa sa kapwa bansa or country to country at pakipagkaibigan ay mahalaga. Di ba? Dahil hindi naman po pwedeng malaking bansa sila mamalitin ng katulad ng Pilipino o hindi irespeto ng malaking bansa ang karapatan ng isang maliit na bansa. Alam nyo, So yan mga ka-review, no, ano po ang reaction dyan sa pahayag niyan, no, ni Sir Mike Abe? At patungkol po dito sa mga senador, no, na nagpapakita na ng kanilang mga, di ba, patungkol sa China. Edi pinatamaan nila sa ngayon si, Senator Robin Padilla. Parang ang lumalabas patuloy dito, pinagtulungan nila si Senator Robin Padilla na pro-China. Diba? Yun po kasi yung naiisip ng mga netizen sa ngayon na itong si Senator Robin Padilla ay anti-America at lumalabas po na pro-China kasi ayaw niya po na mga natulungan tayo ng mga kaalyado nating mga bansa, di ba? Pero yun po yung kailangan natin sa ngayon, di ba, mga ka-review, sa palagay nyo. Kasi hindi naman po natin kaya itong China. Kaya kailangan po natin ng tulong ng mga bansang may mga new technology. No? Tayo, wala naman tayong ganun, di ba, mga ka-review. At meron tayo, pero siguro kulang. No? Kulang tayo sa mga ganun. Kaya kailangan natin ng tulong ng ating mga kaalyadong bansa. Pero ito naman po si Senator Idol Robin Padilla ay parang ayaw na tulungan tayo ng ibang bansa, mga ka-review. No? Gusto niyang tayo lang ang diba, lumaban or something na magtanggol sa ating bansa. Ganun po ba? Sinabi na nga po ng Coast Guard na hindi po talaga kaya kasi kulang po tayo sa, di ba, sa kagamitan, no? Sinasabi ko nga sa teknolohiya kasi ngayon pag di ba, pag mahina ang technology na ginagamit mo ay talagang dudurugin ka po ng kaaway mo, di ba, mga ka-review? Alright, mga ka-review, anong po ang inyong reaction dyan? Dito sa mga nangyayaring ito kay Senator Robin Padilla at dito sa China na patuloy pa rin tayong binubuli, diba? Sa pamamagitan po ng pagsasabing political drama lang daw po natin ito. Nako po isa pong form of bullying yan na naman, mga ka-review. So yan, ano pong masasabi niyo dyan, Senator Idol Robin Padilla? Na sinasabihan po tayong political drama lang. Nagdradrama lang daw ang mga Pilipino patungkol dyan sa West Philippine Sea. Yan. Ano po ang inyong masasabi? Alright, mga ka-review, ano man po yung reaction, komento, or kritisismo sa naging issue nito? Pa-comment lang po para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol sa balitang ito. Alright? Alright, mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Palike and share na din po ng reaction video ito. Mga ka-review, maraming salamat po.